Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, "Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo'y iisa, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinugo ko sila sa sanlibutan, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Pagnilayan po natin ang mabuting balita sa araw na ito. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan na ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo'y iisa, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa masama. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo, marinig natin ang panalangin mismo ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Isang taimtim na panalangin ng isang nagmamahal at nagmamalasakit. Hindi niya hinihingi na alisin sila sa mundong puno ng tukso at panganib, kundi ingatan sila sa masama at pakabanalin sila sa katotohanan. Ito ay nagpapakita ng malalim na katotohanan. Hindi tayo ligtas sa mundo sa pamamagitan ng pag-iwas dito, kundi sa pamamagitan ng pagiging banal sa gitna ng mundo. Ang ating bukasyon ay hindi tumakas kundi tumayo, hindi umiwas kundi maging ilaw. Katulad ng mga alagad, tayo rin ay isinugo sa mundo bilang mga saksi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pagkakaisa, kabanalan at katotohanan ay mga mahalagang sangkap ng ating pagiging tagasunod ni Kristo. Meron po tayong hamon. Pagkaisahin ang puso, ito po yung una. Paano tayo makakatulong sa pagkakaisa ng ating pamilya, simbahan at komunidad? May galit ba tayong kailangang patawarin? At ang pangalawa, manindigan sa katotohanan. Sa mundong maraming kasinungalingan, matatag ba tayong tumatayong kasama si Kristo? At ang pangatlo, mamuhay ng banal. Ipinamumuhay ba natin ang salita ng Diyos araw-araw sa salita at gawa? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong panalangin para sa amin. Tulad ng iyong mga unang alagad, kami rin ay mahina, takot at naliligaw minsan. Ngunit alam naming hindi mo kami iniiwan. Ingatan mo kami sa lahat ng masama. Ilayo mo kami sa tukso at panatilihing matatag sa gitna ng kahirapan. Itanim mo sa aming puso ang pagkakaisa, kabanalan at pag-ibig sa katotohanan. Gawin mo kaming saksi ng iyong liwanag sa mundong ito. Sa tulong ng iyong salita, banalin mo kami araw-araw. Amen.